Ang nakaraan. Tumawag itong si Lucy sa kanyang anak at kailangan nitong magmadaling umuwi dahil naroon na sa kumpanya ang kanyang ama at balak nitong kunin ang kanyang shares. Samantalang nalungkot naman itong si Diane dahil hindi nagpaalam sa kanya itong si Jo Marie. Kinabukasan ay si Mang Kaloy naman ang nagsundo at naghatid sa dalawang guro. Oh, Diane, bakit parang malungkot ka yata ngayon? Huwag mong sabihin na hinahanap mo si Jo Marie. Ewan ko, Trixie. Ewan ko ba? Hay, mukhang doon na yata tayo papunta. Diane, kasi nung nandito pa si Jo Marie, hindi mo pa pinapahalata sa kanya na meron kang naramdaman. Ngayong wala na siya, naghahanap ka sa kanya. Ilang linggo ang nakalipas, halos nahalata na ng kanyang ina at ni Mang Kaloy ang matamlay na dalaga. Kaloy, tawagan mo nga si Jo Marie kung pwede ba siyang bumalik dito sa Puerto Princesa. Hindi ko na maintindihan ang sitwasyon ni Diane eh. Nancy, baka na-realize ng anak mo na mahal niya talaga ito si Jo Marie. Baka nga. Alam mo, hindi ako nakasigurado kung babalik dito si Jo Marie dahil meron daw siyang dapat na gawin. Kaloy, subukan mo lang. Para mo na ring anak si Diane, di ba? Ano bang trabaho ni Jo Marie at hindi pwedeng abalahin? Sige Nancy, pero hindi ko to napangako sa'yo ha. Hello Jo Marie, kumusta ka na? Hello, ito, kasalukod ba namin inaayos ang lahat? Mukhang wala namang laban si Lucia dito dahil ang sabi ng abogado namin nalogin ng kumpanya bago siya umalis. Iho, balak mo bang bumalik dito? Marami naghanap sa'yo. Isa na dito si Diane. Si Diane naghanap sa akin? Paano nangyari yun? Iho, simula nung umalis ka dito at hindi nagpaalam sa kanya, parang iba na kanya kinikilos. Sige Lo, nandito ng abogado. Tatawag na lang ako kapag may oras ako ha. O sige Iho, mag-ingat kayo dyan. Oh, Kaloy, ano na nangyari? Ayun na nga, naging abala siya sa trabaho. Ano bang trabaho ni Jo Marie sa Maynila at sobrang abala niya? Hindi ko alam pero marahil para sa kanyang kinabukasan. Ay naku, alam mo Kaloy, naawa na ako sa anak ko. Sana lang hindi mapektuhan ang kanyang pagtuturo. Basta, maging matatag lang tayo, Nancy. Kung ano man ang magiging bunga nito, ay dapat natin tanggapin. Ilang linggo ang nagdaan, laging hatid sundo ang dalawang guro patungo sa eskwelahan. Ngunit isang pangyayari ang hindi nila inasahan dahil sa kalagitnaan ng daan ay merong humarang ulit sa kanilang sasakyan. Napansin ni Diane na sila yung mga kalakihan na ginulpi ni Jo Marie noon. Papa Kaloy, sila yung mga lalaking humarang sa amin noon ni Jo Marie at nababantang gumanti. Anong gagawin natin? Trixie, Diane, dumito lang kayo ha. Kakausapin ko lang sila. Baka naman madaan sila sa usapan. Naku, mag-ingat ka Papa Kaloy. Bumaba na itong si Mang Kaloy at hinarap ang tatlong kalalakihan. Mga iho, ano bang kailangan natin? Hoy, tanda. Nasaan na binatang na gumanyo ng sasakyan na ito? Ako ang may-ari nito. Sino binatang hinahanap nyo? Aba. Kung ayaw mo, ibaba mo yung mga pasahero mo. Mga iho, pakiusap. Daan natin ito sa kalmang usapan. Tandaan mo ha, naalala namin ang sasakyang ito. Kaya ang mas mabuti pa, ibaba mo yung pasahero mo. Mga iho, hindi pwede. Sino ba kayo? Ang laki ng katawan nyo tapos ganito ang ginagawa nyo? Tumawag na kami ng pulis at sigurado ang sa kulungan ng bagsak ng tatlo. Aba, at napakatapang mo matanda ka no? Sino ba pinagmalaki mo? Sa mga oras na iyon ay pilit na pinababa ng mga lalaki ang dalawang guro pero hinarangan ito ni Mang Kaloy. Diyan lang kayo Diane, Trixie. Darating na mga pulis. Sumusobra ka ng tanda ka ha? Pakialamero ka talaga. Dahil sa ginawa mong yan, hindi ka dapat patulan pero sumusobra ka na. Naubos na pasensya namin. Hawakan niyo siya. Bigyan natin siya ng leksyon ng matandang ito para na magtanda siya. Sinuntok ng isang lalaki itong si Mang Kaloy sa sikmura at panga habang ang dalawang lalaki naman ay nakahawak sa magkabilang kamay. Aray, tama na. Dapat lang sa'yo matanda ka. Pakialamero ka kasi. Hindi tinigilan ng mga ito hanggat hindi nakahandusay sa kalsada ang matanda at walang lakas para makatayo. O tara na, umalis na tayo. Kung hindi mo tayo nakaganti sa lalaking iyon, ito tayo sa ganti sa matandang ito.
Tuluyan nang umalis ang tatlong lalaki, samantalang agad namang bumaba ng tricycle ang dalawang guro. Pa! Pa! Gumising po kayo, Papa Kaloy! Nawala ng malay ang matanda dahil sa malalakas na tama ng suntok na binitawan ng isang lalaki. Hindi nakaiwas dahil nakahawak ito sa mga kamay. Ilang saglit pa dumating na ang mga pulisan, ngunit hindi nila naabutan ang mga armadong kalalakihan. Sumunod naman ang ambulansya at agad dinala si Mang Kaloy sa isang private hospital. Dok, kumusta po ang Papa Kaloy ko? Miss, sad to say, nasa koma ngayon ang tatay mo dahil sa pinsala sa kanyang natamo, lalo na sa may bahagi ng kanyang ulo. Kinakailangan natin siyang operahan sa mas madaling panahon. Dok, magkano ba ang halaga ng kailangan para maoperahan si Papa? Nasa 150. Sabihin niyo lang sa amin kung nakahanda ng pera para naman gagawin namin ang operasyon sa kanya. Dok, pwede bang 20K muna ang ibibigay namin? Miss, hindi pwede. 2 doktor ang mag-opera sa kanya, sa pasyente. Kapag nakaipon na kayo sa ilang araw na ito, ay tawagan niyo na kami agad. Sige na at meron pa kaming asuksahing pasyente. Naku, paano yan, Dayan? Mukhang ilang sauran pa natin yung maiipon eh. Anong gagawin natin? Kahit ibenta natin ang tricycle ng Mang Kaloy, hindi rin ito sapat na sa bayarin. Dayan, kailangan nating tumawag kay Jo Marie. Baka may kilala siya at pwede tayong manghiram ng ganong halaga. Sige, subukan natin. Sana lang kausapin niya ako. Hello, Jo Marie. Makinig ka. Nasa ospital ngayon si Papa Kaloy. Ano? Paano nangyari yon? Naku, Jo Marie. Bumalik ang mga armadong lalaki at si Papa Kaloy ang pinag-iinitan. Hinahanap ka nila. Pero si Papa ang pinagbuntungan ng galit. Ano? Walang hiya mga yan. Sige, babalik ako dyan. Pero, Jo Marie, 150,000 ang kailangan sa operasyon ni tatay. Ayaw nilang tumanggap ng paonang bayad. Saan tayo kukuha ng ganong halaga? Sige Dayan, ngayon mismo alis na ako. Ma'am? Oh, bakit Jo Marie? Maghunustili ka. Ano ba nangyari sa'yo? Ma'am, si Mang Kaloy nasa ospital ngayon. Binugwag ng mga kalalakihang nakasagupa ako noong nakarang araw. Ano? May mga lalaking gustong saktan ka, iho? Oo ma'am, pero natalo ko sila pero si Lolo Kaloy ngayon ang kailang ginantihan. Ang sama-sama nila. Pag may nangyari sa lolo ko, palintikan sila sa akin. Nako, hindi ito maaari anak. Gawin mo ang lahat para mahuli ang mga iyan. Gamitin mo na lang ang private plane natin. Magdala ka rin ng mga ilang bodyguard. Gawin mo ang lahat para maiganti si Mang Kaloy. Tawagan mo na rin ang ospital kung magkano ang kailangan para masimulan na ang kanyang operasyon. Hello, Doc. This is Mr. Vergara, the CEO of Manila Vergara Corporation. Ipapadala ko na ang bayad sa operasyon ng lolo ko. Gawin niyo ang lahat para muling gumising lolo ko. Maliwanag ba, Doc? Mr. Vergara, right away sir. Nakahanda na po ang lahat ng mga gamit and we make sure na magiging successful ang operasyon ng lolo mo. Miss, huwag na kayo mag-alala. The operation will begin. Paano? Sino nababayad, Doc? Hindi ko muna paalam sa inyo. Kayo na bahala mag-usap. Naku, Dayan. Sino kaya ang may pusong tumulong sa atin? Salamat naman at maoperahan na rin si Mang Kaloy. Kailangan natin mahuli ang mga taong iyon, Trixie. Hindi ako papayag na magpapatuloy ang kanilang gawain na ganon. Muli pa kayang magising itong si Mang Kaloy. Anong hakbang ang gagawin ni Jo Marie para mahuli ang mga salarin? Malalaman na kaya nitong si Dayan na si Jo Marie Vergara ang nagbitaw ng malaking pera para sa operasyon ni Mang Kaloy. Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas na-excite at aminan sa dalawang pusong nag-ibigan. Kaya abangan natin ang ating part 8.